Kasi ako muna, ikaw muna. It's a good. Ikaw muna. Okay. Hello mga katambay! Hello mga katambay! Hi mga katambay! Tambay nilay na! It's tambay nilay time! Tambay nilay na! Tara na! Tambay na tayo at magnilay! Makitambay na! Kaya, join na mga katambay! Join na! Join na mga katambay! Join na mga katambay! See you! It's a good day! It's a cold day! Mabuhay! Kumusta kayo matambayers? It's a good day that na ulit makapiling ka, Father Arlo. No dull moment with Father Arlo. Ayun si Father Dexter. One of my best friends to eh. Ask me why. Why? Kasi madaling magpautang. Joke. Opo, kumusta kayo tambayers? Alam niyo, minsan itong ating tambay nilay, alalang light lang. Diba? Kaunting lalim ng salita ng Diyos, kaunting babaw ng nararamdaman na pag-ibig sa bawat isa. Yes. Wow! At kaunting katuwaan. Ganun na naman tayo. Usapan ng mga tambay na may katuturan. Yan. At kapag may tambay na ganyan, kailangan may inuman. Yes. Kamukha nito. Inuman. Kaya kasama sa tambay nila yan. Masarap. Alam mo, mas masarap to. Pag? Lalo kasi libre to ni Joanne. Katuwa, no? Ay, gustong batiin si Harvey. Hi! Hello, Harvey. How are you? Hello. Best friend ko yan eh. Si Harvey. At Katambay din yan. Katambay yan. Panalo yan. At saka yun MU. Ano yung MU? MU. Yung si Harvey, magaling niya kasi MU yan eh. Madali utuin. Tumatawa isa rito kasama natin. No, parang relate siya. Okay. At ano nyo, tambayo, sana po yung mga, just initially, maraming salamat sa mga stars talaga. At yung support pa rin, yung talagang support po ninyo. If you believe na ito aming usapan sa Tambay Nilay ay dapat makarating sa mas maraming tao, kailangan mas maraming stars. Diba? Yun ang tulong nila para mas marami pa makarinig at patuloy itong ating Tambay Nilay. At maganda nun, pagka nga lumalaganap ang Tambay Nilay at meron ka mga stars, pwede niyo pagmalaki. Kasama namin sina Father Cedric, sina Father Dex, si Father Arlo. Kasi nandiyan yung mga stars ko. Kasi yung mga stariray ko. Don't forget, in other words, hindi lang kami ang nandito. Nandito kasi tabi namin kasi meron kayong mga stars na binibigay sa amin. Diba? Yes. Katuwa. At tama-tama yung ating readings for this Sunday. This Sunday. What about? 28, Sunday in Ordinary Time. At ano yung gospel natin? Kainan. Banquet. Okay. Tapos, may isang hari. Yes. Nagdesisyon siya magpakain. At yung, syempre, hari yan. Syempre, ang daming tao yan. So, anong ginawa ng hari? Syempre, una, nag-decide siya na he will prepare a feast for all peoples. Okay, what else? Yung una-una, may mga, piling ng mga imbitado na pinadala ng invitation card. Personally, may pangalan. Pero ano nangyari? Dinedma. Ready na yung pagkain. Ready na yung pagkain. Halimbawa, ang hari nagpahanda ng 1,000 packs. Yes. 1,000 packs. By the way, ito nga pala yung parable po na binigay ni Jesus sa harapan ng mga chief priests and scribes. Isang talinhaga. So, itong simula niya na meron siyang hari, merong 1,000 packs na binigay na prepared na food. At special food. Hindi lang simple yung pagkain. As in, bongga. Oo, iniisip-isip ko yung mga food na like, may crispy pata. Wow. Alam niyo yung crispy pata? Masarap yung, merong isang kinakain ng crispy pata. Yung kapag... tapos sasabay mo inom ng ganito. Sige na. Sample. Ito, crispy pata. Tapos, closer. Okay. Nakakala ko, ito yung pinapakita. Yung pala close sa microphone. Tapos, paano mo yun iinumin? Yung... Sabi tuloy ako. Tapos kakain ka ng crispy pata. Alam nyo, merong crispy pata somewhere here sa malapit sa Secretariat Parish na talaga melts in the mouth.
As in like, bagong luto. Bibigay sa'yo, nakalagay sa plate, buong buo. Tapos Very crunchy. oo, ilalagay mo yung dalawang parang wooden sticks sa gitna ng femur ng crispy pata, tapos ibibiyakin mong gano'n. Wow! Umuusok yun. Pinakagusto ko, yung toe. Ano gagawin doon? Diba? Pag hinila mong ganyan, sumasama litid. Wow! Tapos pag sinama litid yung toe, susubong ko na, sasawsaw mo muna sa suka na may toyo, na may bawang, may sibuyas, kaunting sugar, tapos kaunting sili. Napapalaway na ako. Sasawsaw mong ganon. Kaya nga, banquet nga. Kaya nga, kinikwento natin yung handa nga nung hari. Tapos sasawsaw mong ganon, yung toe na yon. Tapos it melts in the mouth. Susubo mo, Father said. Ang sarap, Father said. Tapos it melts in the mouth. Pagkatapos mo kayo ng ganon, lalabas mo ganun, yung toe. Nako, pedicure pala, pedicure. Kompleto. Oh, tapos siyempre may mga pagkain pa siguro. Ang dami siguro bukod sa gulay, yung kalabasa, tapos maraming fruits. Ang dami siguro. Tapos may inuman. As in, malaking handaan na. Ay, grabe. Tapos bukod pa doon sa crispy pata, meron ka pang mga adobo, may spaghetti. Naghanda ka, Father Alba, ikaw yun, o ikaw yung hari. Siyempre. Hindi pumunta yung inimbita. Anong mararamdaman mo? Siyempre, Ay, bira por naman. Diyos. Nag-effort ako Oo. Effort ako. Tapos, inisnab yung imbitasyon ko. Siyempre, magagalit ako. I made this for them Pero may iba pumunta. Yung mga friends ko talaga. Tapos ayaw pumunta ng iba. Kaya sure may gagawin sila. Pambira naman. Pagbira lang maghanda ng ganito Sila yung mga umuo at hindi pumunta. At yung hindi rin talaga, ayaw ko talaga noong una. Maraming ayaw talaga. Kasi mula pa lang. So, anong ginawa ng hari? Yung second option niya? Di nagalit siya. Sabi niya, behold, I have prepared my banquet. My calves and fattened cattle are killed, and everything is ready. Come to the feast. So some ignored the invitation and went away, one to his farm, another to his business. The rest laid hold of the servants. May mga servants, imagine, pinahirapan pa nila. Sinaktan. Inibitahan na. Sinedman na nila yung invitasyon, tapos sinaktan pa. So the rest laid hold of the servants, mistreated them, and killed them. At pinatay pa servants. Ano reaction ng hari? Kung ako yung hari, the king was enraged and sent his troops destroyed. Galit na galit yung hari. Natural. Siyempre, everything is ready. Effort yung hari. Tapos, iba, dinedma yung invitation ko. Tapos, binanatan pa na yung mga katulong ko. Siyempre, hindi magagalit. Magagalit talaga. Oo. So, sabi na ngayon nga, then said to the servants, the feast is ready, sabi niya, but those who were invited were not worthy to come. Go out, therefore, into the main roads and invite to the feast whomever you find. Kahit sino. Kahit sino na lang. Open para sa lahat. So pwede pala imbitahin ng king ang lahat, good or bad. Tapos sabi ito so the servants went out in the streets and gathered all they found, bad and good alike. Wow, sumama lahat doon. Pero, hindi na siya exclusive, inclusive na para sa lahat. Yan. Pag sinabi exclusive, ano ibig sabihin? Meron kang special group of people na talagang inibita. Yun yung first batch sa mga imbitado. Pag sinabi inclusive, open for all. Open for all, good and bad alike. Yes. At meron pang nakita kong isang tawag dito na isang parang meron sa dapat dress code. Yes. Before the dress code, Alba, ikaw, may kaibigan ka. Ang kaibigan mo, inimbita, ikaw hindi. Hindi ka na-imbita. Pero gusto mo pumunta, ano mararamdaman mo naman? Siyempre, parang grabe rejection. Yes, rejection. Magtatapo ako doon sa hari. Yung mga katambay natin, meron kayang ganong experience na nireject sila. Gusto kong pumunta, pero hindi naman ako imbitado. Oo, nagpapaimbita, hindi naman inimbita. Nagpaparinig ka na, mukhang maganda. Pero dineded mo ka, diba? Parinig ganito, parinig. Alimbawa. Bawal hindi kasama sa invitation. Tol, narinig ko sa isang kaibigan ko, kasi MRT ako Sabi sa akin nung nag-invite, anong MRT? Marites. Di... Dali, sabi mo. Gusto na ko. Ano yun? Kasi, tol, ano nga pala araw yung celebration? Oo. So, in short,
tinanggihan ako, hindi ako na ano. It hurts. Oo, sakit yun. Rejection yun eh. Oo. At saka isa pa, siyempre, pag rejected ka, parang feeling, bakit ano ko pinanggagalingan nito? Bakit hindi ko inimbita? Gwapo naman ako. Kamukha mo. Yeah. Oo. Tama yan, tama. Ang requirement man sa invitation na dapat gwapo, di ba? Di ba yun ang requirement dun eh? Hindi lang gwapo, pati sira ulo, di ba? Ito ngayon para sa lahat. Open for all. Kaya good and bad alike, inimbita. Yes. Kaya lang meron dress code. Yes. Oo. Ang dress code, kasi inimbita, hindi mga prepared magpunta doon sa party ng hari. So, meron dress code na nilalagay doon sa harapan. Parang pagpasok mo, pipirma ka siguro, attendance, ganyan, tapos meron kang libreng damit. Sino magpo-provide ng damit? Siguro yung hari. Yung hari. Kasi hindi prepared yung mga inimbita, kahit sino lang sa ano, okay? So, ang gagawin niya, isusuot na lang niya. Susuot na lang. Kaso, Itong isa, nakita nung hari, bakit hindi ka nakabihis? I provided everything. Yes. Nag-effort naman yung hari na magbigay ng lahat. So the king said to him, my friend, how is it that you came in here without a wedding garment? But he was reduced to silence. Then the king told his attendants, sige, kulong nyo to. Naggalit yung hari. Ang punto lang, ang hari, kung si God ay hari, God is inviting everyone, good and bad alike sa kanyang kaharian. Parang ganun ang message ng ating gospel. That the Lord is open sa lahat ng taong na gusto niya makasama sa kanyang kaharian. At gagawa ang Diyos ng paraan para ikay maimbitahan. Meron ako dalawang experiences ng invitation ng yung isang mayamang nagsistiyat. Ito kasi mahilig mag-travel. So habang kumakain, yung buhay niya, may stage play. Aha. So ang istorya, punta sa iba't ibang lugar. Pero every time na mabagit yung country, yung inahandang pagkain, yung country, kung yun ang pagkain ng country yun. Aha. So slice ko pa lang, kakainin ko, papalitan na yung plate. Kasi yung istorya, ibang country na siya. So nabibitin ako. Tapos merong orchestra, talagang grandioso. So, ang sarap ng pagkain, pero hindi ko natikman lahat kasi nga, nag-change ng menu. Oo. Pero yung latest, eto, nasyak ako last Sunday. I had lunch with a certain family na well-off, no? Mm-hmm. May na-share na ganito. Sabi niya, Father, meron kaming kaibigan, Japanese. Napakayaman. He inherited 168 buildings sa Japan. Wow! Super yaman. 168 buildings in Japan. Actually, meron siyang property sa Philippines. Tapos, eto sabi niya, in-invite niya kami. Family, 24 kami. No? Na tao. Tapos, ang budget sa isang tao, 39,000. Ang? Isang tao. Ang? Budget nung Japan. Wow. Isa. So, kinuha ko yung cellphone, kinalculate ko. 39,000 times 24. 970,000. Sabi ko, wala nga isang meal, isang kainan, almost 1 million yung... At sabi niya, that is normal for him, Father. Wow! Sabi, pwede bang i-cash na lang yun? So, ibig sabihin, ganon kagalante. Ganon, lahat ng klaseng sa pagkain, you can eat. How much more ang Diyos? Oo. Ibibigay ng Diyos lahat para sa atin. Lahat ng kailangan, lahat ng pwede mong... Kaso, the sad part is, we reject Him. Oo. We reject Him. And the Lord's door is open to everyone, good and bad alike. Open to everyone. Kaya lang, ikaw na magdedesisyon eh. Yes, merong yung punto, no? You'd be the one to make a decision. At in fact, yung grandioso sinasabi mo na hari na naghanda sa kanyang kaharian, ganoon din sa ating first reading. Yes, yes. Na talagang si Lord talaga gusto niya, sige. Parang feeling ni Lord na masaya kapag lahat kayo kasama, masaya. So, ganito yung first reading, nilatag yung kanyang kaharian bilang kapistahan sa lahat invited. But, in the end, kahit pa may imbitasyon sa atin lahat, mapalapit sa Diyos, it's all about our decision. Siguro yung makatambay, halimbawa sa ating makatambay, ikaw ay breadwinner o family man ka o family woman ka. Makita mo yung anak mo, walang makain, hindi ba madudurog ang puso mo?
Oo. Di ba unang gagawin mo is to provide food sa table para yung mga anak mo ay hindi magutom, healthy sila. Yeah. No? Di ba ganun din ang Diyos? Oo, ganun din ang Diyos. Ayaw ng Diyos magugutom tayo. Ayaw God is niya. giving us all what we need. Kailangan lang. Yun yung first reading actually. Yes. Ganun na atmosphere ng first reading. Ibibigay niya lahat. Bibigyan niya lahat. Tapos, on the other hand, of course, one way, si God reaching out to us. Yes. The second way is tayo reaching out to God with our decision. Yun yung response natin. Yes, yung response. Kaya nga itong ating gospel, makita nyo po, sabi, hindi, pupunta pa ako sa farm ko. Hindi, sabihin, ang hari naghanda, hindi ginawang priority yung hari. Ang priority niya, yung farm, yung ganito, yung ganito. In other words, we make God as our priority also. At sabing God loves us first, and we should also make God as our first. Merong tinanong father, lolo. Lolo, kayo po ba nagsisimba? Hindi ho eh. Bakit naman? Wala akong oras, busy ako eh. Halimbawa, every time na absent ka magsimba, magkakasakit ang anak mo, magsisimba ka? Siguro. Halimbawa, every time mag-absent ka magsimba, magpa-fine ka ng 10,000. Every absent mo isang Sunday, magsimba ka o hindi? Ba, syempre magsimba ko, Father. The problem is not the time. The problem, yung priority mo, hindi importante sa'yo ang pagsimba, ang makinig sa Diyos tumanggap ng kanyang katawan, Yes. katulad na kalahagahan ng kalusugan at pera. Yes. So yun po yung point ng ating gospel. Number one, make God your priority. Okay? Number two, dahil gagawa ng paraan, pag gusto mo, May paraan. may paraan. Kapag ayaw, Maraming may dahilan. Yan. Mga alibay. Yan, oo. Kaya nga, in the end, it's all about decision making. Yes. At yun yung ating gustong-gusto kong panghawakan personally, Father Dex, yung ating second reading. Na si St. Paul, sabi niya sa mga Philippians, nakakatuwa ito eh. I can do all things in Him who strengthens me. I can do all things in Him who strengthens me. In other words, pwede yung gawin ang lahat ng bagay para sa Kanya na siya nagpapalakas sa akin. Therefore, kung magdedesisyon ako para kay God, lahat ng pangangailangan ko, palalakasin niya ako. Grabe yung ating second reading ng panghawakan. Sige, do everything for the Lord because the Lord will take care of everything. Kaya you don't have to say no. At yun nakakalungkot din sa ating dulo ng ating ebanghelyo, hindi ginawa ng paraan nung isa na lumapit, although may provided na garment naman, hindi niya sinuot. Ay, sayang. Sayang. Parang in other words, nasa simbahan ka na, kay Lord ka na, be faithful doon sa pamamalakad o doon sa kalakaran o yung sinasabing kultura ng panampalataya sa simbahan. Be faithful to that. In other words, nandun ka na eh. Diretso mo, tutuloy mo na lang. Baka meron gustong i-share, itanong, ibahagi ang ating mga katambay. Feel free po, ha? Opo. Kasi ito ay maganda yung nagbabahagi tayo. Mahalan yung sharing nyo. Mapulutan ng aral o maka-inspire sa ibang tao, di ba? Yes. At halimbawa, baka nga kayong mga tambayers realize and there was a time in our lives na inuna natin ating mga trabaho over going to Sunday Mass or anything like about prayer life natin. In other words, yung mga bagay na mayroon na inuna at segunda lang ang Diyos. Yes. Oo. On the other hand, tambayers, dapat sana itong aming presentation ay nagkaroon naman affirmation Yes. sa tambayers natin na kahit anong mangyari, hindi nila ilalaglag ang Diyos sa buhay nila. Hindi nila maging secondary lamang ang Diyos. At maybe some of you tambayers were affirmed, assured na tama, ayon sa ating mapagbasa, na decision mo ay para kay Lord. At lahat na ito ay kayang-kaya kasi nga, we can do all things. Bakit? Ang Diyos ay lagi nandun who strengthens me. Panghawakan natin yan, Father Dex. Walang imposible pagkasama natin ng Diyos. Totoo. Minsan sinasabi ko nga sa ibang mga tao, do you believe that health is wealth? Yes or no? Yes. Yes. Don't forget, good relationship with the Lord is wealthier. Correct. I agree.
mas mayaman ang relasyon sa Diyos kaysa sa health. Because ang Diyos na nagpapagaling. Abay, lately nga pala, meron kong may friend ako na gumaling because yung prayers doon sa naglalagay sa group chat o pray for this, pray for that, alam mo, gumaling. Kapag marami nagdadasal, mas powerful. Oh. Okay, ito, I won't mention the name, kaibigan ko matalik yung kapatid nito. Isang basketball player sa PBA. Merong colon cancer the past months. Yeah. But because itong basketball player na ito ay malakas ang tiwala sa Diyos. Ngayon, sabihin ko na yung pangalan para testimony na. Si L.A. Tenorio. Yung family niya po ay kasama ko sa pilgrimage last year. So, naging very close ako sa family ni L.A. Tenorio. Yung parents at saka yung kapatid. At sila mismo, they saw the faith of L.A. Tenorio. Now he's back to playing na. That's good. Oh, this is a very good testimony. Kaya nga, it is an assurance that the Lord, kita nyo, kahit na anong mangyari, hindi kailalaglag ng Diyos. Ito nga, nalaglag ang cellphone ko, pero ang Diyos hindi kailalaglag. Tama ka dyan, Father. Tama ka dyan, Father Arlo. Yeah. Oh, kahit nalaglag ang cellphone, ang Diyos hindi kailalaglag. Pag nagsira yan, papalitan niya ng Diyos. Tama. Pag nasira, di papalitan. Magle-level up. Okay. Opo. At just closing thoughts, bit-bitin niyo po lagi ang Diyos sa buhay. The Lord will always take effort to invite us. Maybe using people, events. Maybe the Lord will take anybody para ikaw ay mapunta sa Kanya. Siguro magandang magbigay tayo ng mga pabaon, no? Yung mga last thoughts natin, Father, para sa ating mga katambay. Ang pabaon ko, don't give up on the Lord. Yeah. If He's inviting you, go for it. Ako, ang pabaon ko ay, when you make the Lord your priority, you will be God's priority too. Galing Diba, no? Oo. Yes. Pag inuna mo ang Diyos, unahin ka Unahin ka ng ng Diyos. Oo. Mga katambayers, hope kayo po ay na-encourage ni Lord through us sa tambay nilay po ito na napagyaman namin ang inyong pag-iisip. Be closer to the Lord because the Lord will bless you more. Yes. So, Father Arlo, pasalamat natin ang ating mga katambay na laging sumusuporta sa atin. Wow! Again, talagang kakatuwa to si Ate Menchi Lakwata at saka si Doc Kim and Ashley Ong. At saka sina Vilma and Carl at Roma Valdez. And Jean Valderas, Marisa Bernardo. Kasama rin natin na babatiin si Baydet Chan at si Morena Cosare. And Reverie Andres and Andrew Perez. Maraming salamat po. Tambayers. So, katambay at please send us your stars. Ask me why uli. Why? Kasi nga starry kami. Para yung inyong nga na nakikita sa amin, would like to share yung narinig sa amin, sana ibigay nyo po sa pamagitan yung support with your stars. Yes. And especially, support sa Password TV. At syempre, paki-share din itong Password TV, no? Hindi lang sila magpapala ng star, kundi paki-share din kasi para mas maraming tayong makapakinig ng salita ng Diyos, no? At kaya nga po, tambayers, yung tawag ay Password TV kasi pass the word. At ito rin ay present sa Spotify. Yan. Podcast. Opo. At nakakatuwa po kasi dumadami na po ang ating mga followers. Imagine Spotify, tapos podcast, tapos meron pa tayong Password TV. You pass the word. Kasi sayang password kapag yung word ay word. Father Arlo, when you pass the word, you pass the blessing also. Yes! Di ba? You pass the blessing. And when you pass the blessing, the more you will be blessed by God. Yes! Isang blessing tambayers ang isang blessing ni Lord. Kung sino sa inyo tambayers sa muntik maaksidente, hindi natuloy. Blessing yun. Blessing yun. God's protection nasa iyo. Because God is merciful. Kaya nga tambayers, pass the word that God is truly protecting us. And that's a big blessing. If you support Password TV,
Spotify at saka ang ating podcast, this is Tambay Nilay. Ay nako, in Jesus' name, we shall all be blessed because the Lord will prepare always a feast for us. So, Badang Alo, magandang tapusin. You pray, I will give the blessing. Oo. Is it okay? Yes, Apo. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, Amen. Lord God, thank you for inviting us to your feast. Thank you, Lord, kasi kahit hindi kami karapat dapat, good and bad alike, open ang iyong kaharian sa amin lahat. Salamat, Lord, for the gift of life. Thank you, Lord. Hindi namin kayang sukatin ang pagmamahal mo sa amin sa buhay na ito. Salamat, Lord, sa gift of friendship na namin ninyo sa Tambay Nilay. Salamat, Lord, for the gift of our families and the gift of our vocation kami ni Father Dexter at ni Father Sedfrey. Salamat, Lord, kahit kami hindi karapat-dapat, nandito kami para tumulong sa iyong kaharian. Tumulong sa kapistang inihanda mo para sa amin. Basbasa mo kami, Lord God, especially aming makatambay, na protect them from any harm and danger. As they said yes to your invitation, Lord, protect them more and bless them more, Lord God. Sapagkat ikaw lamang inaasahan namin, ikaw lang inaasahan nila, ikaw lamang pag-asa namin lahat, Panginoon. At ikaw aming lakas that we can do everything because of your name within us. Salamat, Lord God. In all this we lift up to you, in the mighty name of your Son, Jesus, by the power of the Holy Spirit, one God forever and ever. Amen. Basbasa nawa, tayo kayo, lahat ng pamilya, mahal sa buhay, especially ating mga katambay at ang kanilang mga mahal sa buhay na makapag Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Salamat marami. Salamat po. It's a good day. It's a cool day. Mabuhay. Before you can love, you must first learn to listen. We live in a world filled with noise and distractions. So we need those who know how to keep still. While bearing witness to love. Men on a mission. Who offer comfort and a way to peace. Bringing calmness and certainty. To a broken world.
showing how the love of Christ is the only way of life.